Ako po si Charis Epitosa, 56 years old. Ako po ay tubong Angono Rizal. Ako po ay na-diagnose ng asthma at the age of 34. So, nung edad na 34 ko, hanggang ngayon na 56 ako, na before ko nakita ang barley, I was suffering from asthma. But hindi po ang asthma ko. Isa po sa makapagpapatunay ng tindi ng asthma ko ay ang isa kong kasamaan sa trabaho sa Angkor Anam na dating Advanced Micro Devices Semiconductor Company. Yun po ay si Pastor Pete Cosico, nakasamaan ko sa trabaho for 15 years. Dati po kasi, sa tuwing kami mag-meeting sa opisina, lagi nila akong nakikita na nahihirapang huminga. Later on, itatakbo nila ako sa Perpetual Health Hospital, malapit po sa Alabang. At yun na po, laging ganon ang aking sitwasyon. So, nung umalis po ako sa Angkor noong 1992, nagpunta po ako ng Amerika. Pero during that time, yung asthma ko, nireresitahan lang ako ng gamot, binibigyan ako ng steroids ng doktor. At nung ako po ay pumunta sa Amerika, hindi po rin nawawala yung asthma ko. In fact, nadagdagan pa po ang aking iniinom na gamot. Binigyan po ako ng Avair, which is daily maintenance po yun. Kailangan parang i-inhale mo siya sa umaga at saka sa gabi. Bukod pa po yung for allergy, yung Claritin for allergy, at bukod pa po yung aerosol na ginagamit ko whenever na ma-expose ako sa mga allergens. So sa Amerika po, ganun ang buhay ko, asthma pa rin. Tapos umuwi po ako after 3.5 years dito sa Pilipinas. Nagdumating po ako dito sa Pilipinas noong 1999. Yan na po ang naging simula ng kalbaryo ko sa buhay ko kasi lagi po akong nasa sa kwarto. Hindi na po ako nakakalabas. Kasi po, once na na-expose po ako sa environment na nakaka-allergic sa katawan ko, hindi na po ako makahinga. Lagi po ako sinusugod sa ospital. Most of the cases na dinadala ko sa ospital, 50-50 po ako talaga. Kaya pagdadating ko po sa ospital, nangingitim na po ang mga kuko ko, pati yung kuko sa paa ko, at ang aking pong lips ay talagang kulay itim na talaga. Ang gagawin po ng doktor sa akin ay sasaksakan ako ng epinephrine. Diretso po sa ugat. Hindi na po dinadaan orally, hindi na po nakukuha din ng ng inhaler at ng nebulizer, wala na rin pong nagagawa sa akin. So, ilang beses po akong ganon. Para po ako nagdideposito sa ospital, twice a week na ospital ako. So for so many years, ganon ang buhay ko. Parang nakakulong na lang ako sa kwarto, parang konting hakbang ko, hindi na ako makahinga. Araw-araw po ganon, sa gabi hindi na ako natutulog, para lang ako makaramdam ng kaunting ginhawa, ay tumutungo na lang po ako. Para lang po ako makaramdam ng karingit na ginhawa. So noon po, at that time, pumunta kami sa lung center. Yung pong director mismo, ang kinausap namin, pinalaboratory niya ako lahat. Sabi niya, Neneng, ayos na ayos ang lungs mo. Pero meron dito sa environment na nagtitrigger ng asthma mo. Bata ka pa naman, bumalik ka sa Amerika, mamamatay ka dito. Simula nang sabihin sa akin yon, talagang parang naisip ko paano mga anak ko. Kumot ako ay nabiyuda at the age of 34. Parang inisip ko, paano ko mapapalaki, paano ko mapapag-aral kung mamamatay ako. So lagi yung nakasaksak sa isip ko yon. Kaya bumalik uli ako ng Amerika. Nang bumalik ako ng Amerika, ganun pa rin ang asthma ko. In fact, meron pa uling nadagdag na gamot sa akin. So, sinasabi ng mga doktor, wala na raw remedyo sa asthma. Kasi nga, sabi nila, nasa
allergic reaction mo na sa mga allergens sa paligid mo. Kaya sabi ko noon, paano ako makakauwi pa ng Pilipinas? Nung ako'y nasa Amerika, hindi ganon kagrabe ang asthma ko. Hindi na ako kamukha nun dati na 50-50 sa ospital. Pero naroroon pa rin araw-araw ang nararamdaman kong asthma, ang reaction ko sa mga allergens. So, ang nangyari sa akin nun, pumalik uli ako ng Pilipinas after ng Ondoy. Kaya naman po ako nagdesisyon, dahil po nung time na nag-o-Ondoy, tumawag ako dun sa anak ko. Naawa ako sa kanya kasi nakalambitin siya sa may terrace namin dahil ang taas daw ng tubig. Sabi ko sa kanya, kung kaya mong pumunta ng bubong, umakyat ka sa bubungan kasi talagang napakataas ng tubig nun during that time sa amin. Pagkababa niya ng telepono, nag-isip ako. Sabi ko, baka hindi na kami magkitang mag-ina, just in case. Kaya sabi ko sa nanay ko na uuwi ako ng Pilipinas. Sabi niya sa akin, ako, mamamatay ka doon, huwag kang uuwi. Sabi ko, total, nakita ko na rin na medyo ang economy ng US ay pababa ng pababa. Nagsara na rin yung kumpanyang pinapasukan ko. Sabi ko, it's time to make a decision. Uuwi na lang ako. Sabi niya sa akin, anak, nako, paano ba yan? Baka mamatay ka doon. Sabi ko, alam mo na, ganito na lang ang inisip ko eh. Kung kalooban ng Panginoon na ako'y kunin niya, isasubmit ko ang sarili ko. Total naman, napatapos ko na yung dalawa kong anak. Medyo nabigyan ko na sila ng paa para sila makatayo at makagalaw sa sarili nila. Uuwi na ako kasi iniisip ko noon, baka hindi na kami magkita-kita. Kasi nga hindi ako makauwi, natatakot ako na mamatay dahil sa asthma ko. So nung umuwi ako dito, 2009, ang sabi ko, paano kaya ako mabubuhay dito? Nasa 4 na sulok lang ako ng kwarto, hindi ako makalabas. Until such time, after 2 years na nandito ako sa Pilipinas, pumunta sa akin yung dati kong kasamaan, si Pastor Pete Cosico. Sir, tayo kayo para makita kayo ng mga... Hindi niya alam at that time na naririto na ako sa Pilipinas. Wala siyang alam na naririto ako. Take a look at this, how God works. How God works. Kaya ako sinasabing gano'n, hindi kami nagkakakonekta for so many years. And yet, all of a sudden, in front of our house, dumating siya, may dala siyang barley. So yung pag-uusap namin, ang sabi niya sa akin, nakagaling to sa akin, sa kanyang diabetes. Naisip kita, pero hindi ko alam na matatagpuan kita ngayon. Para lang pumasok sa isip ko na nung tayo ay magkakasama sa trabaho, lagi kang hinihika at itinatakbo kita sa ospital. Kaya ikaw, naisip ko na baka sakaling makatulong sa iyo to. In fact, nang iwanan niya ako ng isang box, hindi pa ako nakagamit. Kasi at that time, may kapatid akong na-diagnose na cancer. So, inuna ko muna yung may cancer bago yung sarili ko. Kaya nung nalaman niya, sabi niya, hindi mo ininom? Sabi ko, hindi kasi yung kapatid ko kasi na-diagnose ng cancer, kaya ibinigay ko doon yung isang box. Sabi niya, oh ito, tunggain mo to ha. Iniwanan niya uli ako, Harley. Kaya nung iniwanan niya ako, nag-start akong mag-take ng barley. For 3 weeks na nag-take ako, meron akong naramdaman sa sarili ko. Sabi ko, parang hindi ko masyadong ginagamit ang aking inhaler at saka hindi ko nagagamit yung nebulizer ko. Tapos unti-unti, habang tumatagal, sabi ko parang kaiba, parang malakas ang resistensya ko. Unti-unti nakakalabas ako ng bahay, nakakapunta ako sa palengke, nakakapamalengke ako. Tumawag siya sa akin, kumusta ang resulta ng barley sa'yo? Sabi ko, Sir, napakaganda.
Oh, napakaganda ba? Pumunta ka dito sa opisina. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya nung kami magkita dito, inantay ko siya, pasok ako dito. Nakita ko ang daming tao. Sabi ko, bakit kaya napakaraming tao? Yung pala nakita ko, yung mga ibang tao nakapila sa produkto, yung iba nakapila sa cheque. Naupo ako doon sa likod. Naupo ako at inobserbahan ko ang galaw ng mga tao. Sabi ko, kung walang nagagawa ang produktong ito sa mga tao, pipilahan kaya ng maraming tao ang barley na to? Tapos, nakita ko doon sa kabila naman, ang haba talaga ng pila kumukuha ng cheque. Sabi ko, kung walang nagagawa ang produktong ito, maibebenta ba ng mga taong ito ang barley na to para sila ay kumita at pumila sa cheque? Sabi ko, wow, parang product-driven talaga ang negosyong ito. Kaya nung dumating si Pastor, sabi ko, Pastor, gagawin ko. Hindi lang sa pera, pero dahil nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Ang sabi ko nga kay Lord, Lord, para mo na akong pinatama sa loto. Kasi lahat ng hindi ko nagagawa noon, nagagawa ko na ngayon. And I thank God for bringing back my life. I thank Green Barley